Hello everyone! Welcome sa ating lesson ngayon sa Mother Tongue. At tayo ngayon ay nasa week 4 na. Ito ay ang pagbibigay kahulugan sa mga salita o yung magkasalungat, magkasing kahulugan at salitang maraming kahulugan. Ngayon ay pag-aaralan mo ang tungkol sa kahulugan ng mga salita. Ipakikilala sa iyo ang mga salitang magkasing kahulugan, magkasalungat at magkatulad ang tunog gamit ang mga halimbawa. Marami ka na bang alam ng mga salita? Alam mo rin ba ang kahulugan ng mga ito? Paano mo ito nalaman? O paano mo nalaman ang kahulugan ng bawat salita? Ang kahulugan ng salita ay tumutukoy sa anumang ibig ipahayag o isaad. Malaking tulong sa iyo bilang mag-aaral ang magkaroon ng malawak na talasalitaan o bokabularyo. Kapag marami kang alam na mga salita, mas mauunawaan mo ang iyong binabasa, pinakikinggan o pinanonood. Ngayon, umpisahan natin sa mga salitang magkasing kahulugan. Ito yung tinatawag na synonym sa English. Ano nga ba ang magkasing kahulugan? Ito ang mga salitang may magkatulad o magkaparehong kahulugan. Tingnan natin ang mga halimbawa. Sa ating unang halimbawa, masaya, maligaya. Magkapareho sila ng ibig sabihin. Magkaiba ng salita, ngunit magkapareho ng ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin ng magkasing kahulugan. Kaya tingnan nyo ang nasa larawan. O pareho silang masaya, pareho silang maligaya. Kasunod, matulin, mabilis. So, iisa lang ang ibig sabihin ng dalawang salitang yan. Kaya sila ay magkasing kahulugan. Maganda, marikit. Pareho silang maganda, pareho silang marikit. Magkasing kahulugan. Luntian, berde. Iisa lamang ang ibig sabihin niyan. Sa English, green. Magkasing kahulugan ito. Next, asul, bughaw. So, iisa lamang ang ibig sabihin na to sa English. Blue. Narito pa ang ibang halimbawa ng mga salitang magkasing kahulugan o iisa lamang ang ibig sabihin. Handog, alay. Harang, hadlang. Milagro, himala. Aklat, libro. Presko, sariwa. Pumunta naman tayo sa kabaligtaran ng magkasing kahulugan. At ito ang magkasalungat o antonym sa English. Kapag magkaiba ang ibig sabihin ng mga salita, ito ay tinatawag na magkasalungat. Halimbawa, puti, itim. Mataba, payat. Malamig, mainit. Masaya, malungkot. Malinis, marumi. Narito pa ang ibang halimbawa ng mga salitang magkasalungat. Mabilis, mabagal. Magaan, mabigat. Maiksi, mahaba. Araw, gabi. Mabaho, mahalimuyak. Muli ito ang mga salitang magkasalungat o yung magkabaligtad ang ibig sabihin. Tumungo naman tayo sa mga salitang magkasing tunog. So ito yung mga salitang may parehong baybay o spelling at tunog sa pagbigkas, subalit magkaiba ang ibig sabihin. Upang mas lalo nyong maliwanagan, halina't tingnan natin ang mga halimbawa.
Pansinin nyo ang dalawang salita. Pareho sila ng spelling, pero magkaiba ng larawan. Itong isa ay paso, nilalagyan ng halaman. At yung isa naman ay paso. Kapag nalagyan ng mainit o ng apoy ang inyong balat, kayo ay napaso. Kaya isa ito sa halimbawa ng homonym. Magkapareho ng spelling pero magkaiba ng ibig sabihin. Next, puno, puno. So, ito yung puno na tree. Ito man yung puno na umaapaw na. Next, basa, basa. So, tingnan nyo ang mga larawan. Ang bata ay nagbabasa. Yun ang ibig sabihin ng basa. Ito yung salitang ugat ng nagbabasa. At ito naman, basa. So, wet sa English. Next, talon, talon. Itong unang larawan ay falls. So, anyong tubig ito. Ito namang pangalawa ay pandiwa o action word o kilos. So, magkaiba ng ibig sabihin, ngunit iisa lamang ang kanilang spelling. Kasunod, pito, pito. So, ito yung maingay. Ginagamit karamihan ito ng mga pulis o pag may emergency. O ngayon, ginagamit na rin ito para kapag merong sakuna, ginagamit nating SOS o sanda taon sakuna. Ito namang pito na ito ay yung bilang o 7. Next, lobo, lobo. So, ito yung lobo na hayop at ito naman yung lobo na kinatutuwaan ng mga bata. So, yun ang mga salitang magkapareho ng spelling, pero magkaiba ng ibig sabihin. Ngayon, magsanay tayo. Tukuyin kung ang salita ay magkasing kahulugan o magkasalungat. Mabango, mahalimuyak. Ito ba ay magkasing kahulugan o magkasalungat? Tama, magkasing kahulugan. Kapag sinabi mong mahalimuyak ang bulaklak, ito ay mabango. Pareho sila ng ibig sabihin. Pandak, matangkad. Tama, magkasalungat. So, pag pandak, maliit lamang ito. Pag matangkad, mataas. Kaya magkaiba sila ng ibig sabihin. Magkasalungat. Busog, gutom. Yan, magkasalungat. Okay. Pag ikaw ay gutom, kailangan kumain para ikaw ay mabusog. Next, malalim, mababaw. Tama, magkasalungat. Tahimik, payapa. Magkasing kahulugan. So, pag sinabi nyong payapa ang lugar, ibig sabihin walang gulo, ito ay tahimik. Ngayon naman, piliin ang wastong kahulugan ng salita. So, ipapakita ko sa inyo itong mga salita na kaninang binanggit ko na pareho ang spelling pero magkaiba ang ibig sabihin. So, piliin nyo yung tamang kahulugan ng salita. Ito. Ibinigay ng ina ang baon sa anak. So, dito, ang hahanapin nyo ay kung ano ba ang kahulugan ng baon. Ito ba ay A, ilagay sa ilalim o ibaon. B, pagkain o salapi na gagamitin panggastos o pangkain o allowance. Tama. Ang ibig sabihin dito ng baon ay itong letter B. Yan, bilugan natin. Ito ay pagkain o salapi, di ba? Pag pumapasok kayo sa school, meron kayong baon. Pwedeng pagkain, pwedeng pera. Next, pupunta na tayo sa bayan. Wika ni Luis. So, dito, ang inyong aalamin ay ang salitang tayo. Ano kaya ang kahulugan dito ng tayo? A, kabaligtaran ng upo. B, panghalip na tumutukoy sa maraming tao. Okay, tama ang sagot ay B. So, dito tinutukoy yung tayo. Ito yung panghalip na pinapalit sa
Pangalan ng tao pag tumutukoy ng marami. Halimbawa, tayo na, pumunta na tayo sa Maynila. Okay? So, yun. Next. Malaki ang tubo na nakuha nila Mina sa pagtitinda. Ang salita dito ay tubo. Anong ibig sabihin nito? A. Gamit sa paggawa. B. Interes o kita sa negosyo. Okay. Letter B. Interes o kita sa negosyo. Tingnan nyo naman, malaki ang tubo na nakuha ni Mina sa pagtitinda. So, yung pagtitinda, ito yung negosyo nila. At, syempre, meron silang kinita at yun yung tubo. Next, mahina ang baga ni Allen. Kaya, bawal siyang mapagod. Ano kayang ibig sabihin dito ng baga? Ito ba yung A, isang organo o organ ng ating katawan o B, lagablab ng apoy? Yan, okay. Ito yung letter A. So, ayan, mahina ang baga ni Allen, kaya bawal siyang mapagod. So, wala naman tayong apoy sa loob ng katawan. Kaya ito yung ang tinutukoy dito ng baga ay yung organ o yung parte ng loob ng ating katawan. Kasunod. Natabig ni Roy ang tasa ng kape. So, ang salita dito ay yung tasa. Ito ba ay A, gamit sa pag-inom o B, panghasa ng dulo ng lapis? Paghasa ng dulo ng lapis. Okay, ito yung A, gamit sa pag-inom. Kita nyo naman, natabig ni Roy ang tasa ng kape. So, pinaglalagyan ng kape yung tasa dito dahil ito ang gamit sa pag-inom. At ito namang pangalawa, ito yung tasa ng lapis kapag tayo ay nagtatasa. Yun yung tinutukoy dito. Okay? So, sana'y naunawaan nyo ang ating lesson ngayon sa Mother Tongue. Hanggang sa muli at huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam!